So good day guys, this is Sir MJL. Sorry if medyo maingay sa labas kasi tapat ng bahay namin, kalsada. Ito kasi ako ngayon sa may tindahan namin. So today guys, in this video, gusto ko lang i-share sa inyo yung naging experience ko kanina sa pagpaparehistro ng motor. Medyo magbo-voice over ako sa ibang video kasi gusto ko nang mas maging maikse at mas maging detalyado. So panoorin niyo yung video na to. Eto na, pakita ko na sa inyo. So ito nga guys, I'm here at Espanya LTO. Malapit siya sa Rotonda sa QC. So pagdating ko dito, pumunta kagad ako sa LTO para ibigay yung mga papeles natin. Ang kailangan nga pala dito guys ay ORCR, lisensya. Kailangan nyo muna siyang ipasero. Pag pinaserox nyo siya, kailangan magkakasama siya sa isang papel. Kasi ito yung gagamitin natin para makakuha ng insurance. Ang insurance pala dito guys ay nasa 700 pesos. If gusto nyo makamura, nakausap ko yung mga kasama ko nagpapa-emission kanina, pwede daw kayo kumuha sa M. Louvillier kasi mas mura daw yung insurance doon sa motor. Dito kasi medyo may kamahalan na. Pero kung ayaw nyo na ng hassle, parang isang lakaran na lang, dito na lang din kayo kumuha. Isabay-sabay nyo na. If hindi nakapangalan sa inyo yung motor, katulad nyo sa akin, kasi ako, seaman ako, diba? Pag nasa barko, yung bumili kasi ng PCX 160, sa barko ko noon. So, ang kailangan mo ron ay yung ID number ng nakaregister sa motor. Makikita mo yung number na yon sa portal pa nag-login ka. Ito yung sample niya. So once na nabigay mo na yung ORCR, lisensya at yung client ID, ipaprocess na ng LTO yon at magbabayad ka na ng 700 pesos. Inabot ako rito ng mga 15 minutes bago matapos yung sa insurance. Sobrang bilis lang. Ang pinakamatagal na nangyari sa akin ay yung sa emission. So ito na nga, nakuha ko na yung insurance natin. Pupunta naman tayo sa emission. So ito na nga, nasa emission testing center na tayo. Ito yung mga kasabay natin ngayong umaga. So marami kami. Actually guys, meron pang mga naiwan dito from yesterday. Yung mga hindi umabot sa cut-off, iniwan yung papeles nila. At sila yung naging priority ngayong umaga. So si sir na naka-block na katabi ko, kahapon pa siya, 11 o'clock. So bumalik siya ngayon kasi naabutan siya ng cut-off kahapon. Pag 11 kayo ng tanghali dumating, hindi na kayo abot. Si sir na nakaputi, 6 AM pa siya nakarating dito. Kasi 7 o'clock binuksan yung gate, 8 o'clock nagsimula yung emission. So may pasok pa siya mamayang tanghali. Kaya tignan natin kung aabot. So 7:20 nag-start yung emission, tapos 11:10 na nga nagsimula. Halos 4 na oras din ako naghintay para makapagsimula ng emission. So yung tambucho lang talaga yung pinaka-importante, kaya make sure na naka-stock kayo at maganda yung performance ng usok ng motor nyo. Sa ibang bagay naman din na sila gano'n nag-check. At kung kayo wala pang plaka at naka-registration number pa lang, magbabayad kayo ng 150 pesos kasi gagawa nila kayo ng temporary plate. Ito nga, after 4 hours, pinapausok na yung motor natin. If may mas maganda kayong emission center, please guys, comment kayo para makatulong din sa ibang magpapa-emission. Medyo matagal kasi dito 4 na oras kami inaabot. Para sa susunod, doon na kami sa mas mabilis, diba? So after nun, nagbayad nga ako ng 450 pesos. After makuha ang OR, babalik naman tayo doon sa nag-a-assist natin sa LTO. So ito, ipaprocess nila to para register yung OR natin sa portal. At ito, nakuha ko na nga yung bago nating OR. So yung CR, gagamitin nyo yung luma ninyo. 535 pesos ito. So guys, ayun nga yung mga ginawa natin kanina. So una, i-breakdown ko sa inyo kung magkano yung total na ginastos natin. I-recap natin kung paano yung ginawa natin pagdating doon. So pagdating natin doon, may nag-assist sa atin na taga-LTO. Make sure yung taga-LTO siya kasi marami rin nag-fixer na biglang lalapit sa inyo. So unang ginawa natin is insurance. So nagbayad tayo ng 700 pesos para sa insurance. Ang next step na ginawa natin after sa insurance, pumunta nga tayo sa emission na inabot tayo ng 4 na oras at gumastos tayo ng 450 pesos. Kaya nga, if kayo may idea kayo, or please comment down below para makita rin ng ibang viewers kung saan maganda magpa-emission around here sa Manila. After natin pumunta sa emission, natapos na nga tayo at nagbayad tayo ng 450 pesos, pumunta naman tayo rin sa nag-a-assist natin kasi inabot ko sa kanya para ibigay dun sa cashier kasi ipaprocess nila yun ilalagay yun sa portal natin na nakaregister na nga tayo, na nag-renew na tayo. So ang ginastos ko ron guys ay 535 para sa OR. Yung luma nyo CR, huwag nyo itatapon kasi kailangan yon. At yung luma nyo ring OR guys, huwag nyo itatapon kasi meron mga sobrang higpit na LTO na maski yung lumang OR hinahanap nila. So itabi nyo yun. Yung previous year lang naman, kahit yung mga the rest na 2018, 2019 okay lang. Basta yung 2022, yun, tatabi nyo 2022. So ang total na ginastos natin, 700 for insurance, 450 para sa emission, at 535 para sa OR. Ang total niya ay 1,685. I think it's not that bad for once a year lang naman to.
Kaya ang swerte na may mga bagong motor kasi 3 years na yung registration ng motor nila. Kasi sobrang hassle din minsan ng ganito. So balik tayo sa video. So ito guys, palabas na tayo ng LTO Espanya. Ayan, dito nyo matatagpuan pala sa yung LTO Espanya. Dito siya bago kayo dumating ng rotonda sa may QC. Diyan yung LTO natin. So guys, so mga ilang oras din tayo inabot. Simula tayo ng mga 7. So 8, 9, 10, 11, 12. Saktong 12 tayo natapos. So 5 hours. Actually guys, mabilis na yan kumpara dati. Before pumunta ako ng 8 AM, tapos ako 3 PM. Technique guys, pag pupunta kayo sa mga ganito government facilities, maganda pumunta kayo ng Tuesday hanggang Thursday. Huwag kayo pupunta ng Monday at Friday. Sa Monday kasi syempre yung mga di umabot ng Friday naghahabol sa Monday. Pag Friday naman kayo pupunta, yun yung last day. So magsisiksikan yung mga tao. Kaya the best time pumunta sa mga ganyan is Tuesday to Thursday. Nakita nyo nga yun yung mga bago natin pinrases. If may mga tanong kayo, baka kung kaya kong sagutin, mag-comment lang kayo. Tapos guys, pag expired na ang inyong rehistro, kunyari February ang expiration ng rehistro nyo, hindi pa kayo nakapag-renew, bawat buwan na lumilipas ay 150 pesos daw ang charge. So kaya hanggat maaga makakapag-renew na kayo kasi sayang naman yung 150 pesos ninyo. Tapos huwag kayo pupunta na nakasando, huwag kayo pupunta na naka-shorts, bawal din. So if may question pala, paano kung hindi sa'yo nakapangalan yung motor? So kung hindi nakapangalan sa'yo yung motor, dali mo lang din yung deeds of sale, box copy ng ORCR, lisensya, at saka yung client ID. Etong client ID, makikita mo to sa portal. So guys, dito ko natatapusin yung video. If may mga questions kayo ulitin ko lang, comment down below para masagot natin yan. If alam ko lang if na-discuss lang kanina sa mga kausap ko, kasi naipagkwentuhan din ako sa mga katabi natin kanina kaya may mga information din ako nakuha. Sana guys, nakatulong sa inyo itong video na to. At ayan, 1 year na ulit bago ulit tayo magparehistro. Kaya guys, safe ride sa inyo. And see you on our next vlog. Don't forget to like and subscribe to my channel if nagustuhan nyo yung mga ginagawa natin sa channel to. See you soon guys! So guys, muntikan ko na makalimutan. Paano nyo malalaman pala kung may expired na ang rehistro ng motor nyo? Ito, tingnan nyo lang to. Tingnan nyo sa dulo ng number ko ay 3. So March is equivalent to 3. Kaya yan yung buwan kung kailan may expired ang ating rehistro. Thank you guys!